Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang pangunahing paksa sa mga pagbasa ngayon ay ang Shalom. Ang pangalawang paksa ay si Tomas. Talagang pinili ng simbahan na yon ang ilalagay. Kaya maraming doubting Thomas na tinatawag. Para sa akin, minsan maganda rin ang mag-doubt eh. Hindi yung uto-uto ka kaagad, may nag-photoshop na maganda, pinurward mo na kaagad ng pinurward. Hindi ka na nagtatanong kung totoo ba yan. May naglagay, binakunahan ng AstraZeneca, hindi na nakauwi ng bahay, patay. Nasagasaan yun eh. Hindi naman dahil sa AstraZeneca yun eh. Pero kinalat mo na ng kinalat, ang dami tuloy natatakot na magpabakuna. Wala tayong pag-asa kung hindi tayo magpabakuna. Kaya kailangan din yung mga malalalim na doktrina ng ating simbahan, aralin ninyo. The Catholic Church is the most intellectual of all denominations. Tingnan mo lang yung mga seminarista, 4 na taong pinapaaral ng philosophy, 4 na taong pinapaaral ng theology. Ang tagal dyan. Ang tradisyon natin, Basil of Caesarea, mga matitindi, mga 200 daw ang IQ in-estimate. St. Augustine, St. Thomas, Karl Rahner. Kaya aralin natin ang ating pananampalataya. Gaya ng resurrection. Noong Biyernes, pinaliwanag ko yung appearances, gaya ng nakalagay sa Ebanghelyo ngayon. Yung empty tomb, anong historical content niyan? Lalo na yung Shroud of Turin, research ninyo kung paano. So kailangan natin minsan magiging doubting Thomas. Kasi ang dami ngayong nanluloko eh. Maraming trolls, wala nang pagpapahalaga sa katotohanan, binabayaran, kung anong mga kasinungalingan ang nilalagay sa social media. Kailangan din magtanong-tanong tayo. Pero sobra naman yung mga doubting Thomas, na kahit na ano pang sasabihin mo, hindi maniniwala. Gaya ni Tomas ngayon sa Ebanghelyo. To see is to believe. Hanggang hindi ko na papasok ang aking daliri sa kanyang mga sugat, hindi ako maniniwala. Okay lang yan dahil pagkatapos, pinakita naman ng Panginoon yung kanyang sugat. Pero may mga tao na kahit pinakita pa ang sugat, peke yan. I have made up my mind, do not bother me with the facts. Sarado na ang puso. Walang pagkabuhay na maguli. Wala pang tao na bumangon muli sa kamatayan. Sabi sa Song of Bernadette, for those who believe, no explanation is necessary. For those who do not want to believe, no explanation is enough. Halimbawa, may ibang mga scientist, imposible yung resurrection violates the laws of nature, against the laws of physics. Sabihin ko sa inyo ngayon, sample lang ito, hindi na natin palalalimin pa. The Physics of Christianity. Frank J. Tipler, kilalang physicist. Jesus' resurrection of the body as described in the gospel has all the essential properties of the computer emulation resurrection bodies we all will have in the future. Okay? Naniniwala si Ron. The property most difficult to duplicate, mahirap i-duplicate daw, pero nangyayari. Yung sudden dematerialization, vanishing from the appearance of his disciples, bigla na lang nawawala, and rematerialization, suddenly appearing inside a locked room. So dematerialization can be accomplished by electroweak quantum tunneling, which violates baryon number and lepton number conservation.
Kung naintindihan ninyo yan, congratulations. The key reaction would be proton plus electron goes to neutrino plus anti-neutrino. This would convert all the matter in Jesus' body into neutrinos, which interact so weakly with matter that a person in a room with Jesus would see Jesus vanish. So reversing the process could carry out materialization apparently out of nothing. Kailangan nga lang ng malaking energy, pero kaya na ng Diyos yan. The resurrection is then merely an example of the first dematerialization of Jesus' dead body, followed by the materialization of a living body. The resurrection, in other words, is a process profoundly different from the mere resuscitation of a corpse. Kasi may iba din nagsasabing, naalimpungatan si Jesus pagkatapos ng tapos umalis. Nagtago na. Paano kaya? Ginulong ni Jesus yung napakabigat na bato na kailangan ng ilang tao. Pero ang punto ko lang, mayroong quantum physicist, pinaliwanag, na maari iyan, in science. Pero, if you do not want to believe, no explanation is enough kahit may baryon kung ano-ano pa diyang pinagsasabi ng quantum physics. So manalangin tayo na nasa gitna tayo. Huwag naman tayong uto-uto na kung ano-ano na lang nire-repost natin kaagad. At saka huwag din tayong sarado ang puso. So pupunta tayo sa main theme ng Ebanghelyo ngayon. Shalom. 3 beses nagsabi si Jesus ng shalom. Ang shalom ay yung sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Una, nakasara ang mga pinto. Dumating si Jesus, tumayo sa gitna nila, ang sabi, shalom. Shalom ang greeting ng mga taga-Israel hanggang ngayon. Okay. Pagkatapos, sabi na naman niya, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Shalom. Ang pangatlo, andun na si Tomas. Sabi ni Jesus, shalom. Sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Shalom. Yan ang implication ng ating pananampalataya. Ano ang dapat nating gagawin kung totoo na si Jesus ay nabuhay na mag-uli? Ano ang ating gagawin kung totoo na si Jesus nagtagumpay laban sa kamatayan at kadiliman na walang katapusan? April 9, sabi ni Pope Francis, the Lord calls us to cooperate in the construction of history, becoming, together with Him, peacemakers and witnesses of hope in the future salvation and resurrection. So, sasabihin mong, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Ubod ng ating pananampalataya, pues wala ka namang ginagawa. Ang pananampalataya mo sa muling pagkabuhay ni Jesus, hungkag at walang kahulugan. Empty, sabi ni St. James. Faith without works. Ang dapat natin gawin, ibubunsod ang shalom. The Lord, the risen Lord, sabi ni Pope Francis, calls us to cooperate. Magkaisa na tayo. Solidarity in the construction of history. Pinag-aaralan natin yung history. Ngayon gagawin natin. Paano mag-construct ng history sa gitna ng pandemya, sa gitna ng pagbagsak ng ekonomiya, sa gitna ng pagdating pa, mas matindi na kahirapan ang idudulot sa atin ng climate change. Becoming, sabi ni Pope, together with Him. So ang strategy, you allow Jesus to let His life become your life. You allow Jesus
To let His mission become your mission. Para magkaroon ng shalom. At ano ang shalom? Peacemakers, sabi. Ang shalom, sabi ng World Council of Churches, ang mga katangian niyan, katarungan. Sa unang pagbasa yan, walang nagdarahop sa kanila. Pantay ang lahat. Hindi kagaya ngayon. Itong ating lipunan, hindi kalooban ng Panginoon. Na may iilan, kasama sa Forbes list, na bilyon-bilyong dolyares, pagkatapos 30 million, 40 million Filipinos do not have enough to eat. That is against the will of God. That is against shalom. So kailangan ng social justice, yung shalom, as characteristic of the kingdom of God. Yung sinabi ni Jesus, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Yan din ang ating pinagdarasal. Thy kingdom come. Shalom. So, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Sabi ng unang pagbasa. Nagkaisa sila sa damdamin at isipan, sapagkat isa ang kanilang pananampalataya. Nagko-cooperate in the construction of history, gawa ng mga apostoles, 4 na kabanata. Sa ikalawang pagbasa, sabi ni San Pablo, ito ang palatandaan na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung ipagiging totoo natin ang shalom sa kanilang buhay. Kaya, kagaya ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, sinugo ko kayo. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Maging testigo, magbigay ng patotoo sa pagkabuhay ng maguli ng anak ng Diyos. Kaya titignan natin ngayon, pandemic, economic collapse, climate change, how do we create history? How do we construct history where shalom characterizes the whole planet? So kung tutulungan ninyo kami halimbawa, magtanim ng 1 bilyong kawayan, you help in fostering shalom. Kung tutulong kayo na pag-isahin, in-network ang 1 milyong organic farmers, gagamit ng e-commerce platform at digital currency, we will be creating history. We will prevent the economic collapse of the Philippines in the coming decade. Kung tutulong kayo na magpaaral ng 10,000 ALS out of school youth, yung 8 o'clock mass para sa mga ALS yan eh. Special ito na request ng SBD. Panalangin natin ang mga ALS ngayon. Million yan sila. Hindi nakatapos ng high school. Walang magandang kinabukasan yan kung hindi natin paaralin. By 2030, 10 million out of school youth para may shalom. So that we can become witnesses of the resurrection. So during this second Sunday of Easter, sa pagdiriwang natin ng Day of Divine Mercy, linggo ng banal na awa, manalangin tayo sa Panginoong na buhay na maguli. Na sana yung kanyang buhay magiging ating buhay, yung kaniyang misyon magiging ating misyon, para lilikha tayo ng bagong kasaysayan na naaayon sa shalom. Isang planeta na may kapayapaan, katarungan at pinagtatanggol ang kalikasan para magkakaroon ng likas, yamang kinabukasan ang mga lahi pang darating. Ito ang ating tungkulin, pananagutan natin ito pagbalik ni Jesus sa wakas ng panahon. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Ay ang bati ko sa inyong lahat ngayon, Easter people, tayong lahat Easter people, ang bati ko sa inyong lahat ngayon, Shalom.